Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang intriguing statement ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na nagbigay ng positive hint tungkol sa posibilidad na makuha ng Philippine Navy ang 6 na Abukuma-class destroyer escorts mula Japan. At hindi lang yun, parang nasabi rin niya indirectly na 8 frigates ang paparating para sa ating bansa. So paano nangyari ito, at ano ang magiging epekto kung matuloy? Tara, himayin natin. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung mapapansin natin, very cautious si Sec. Teodoro kapag sumasagot sa mga tanong tungkol sa military acquisitions. Sanay siya mag-ingat sa salita, para hindi magbigay ng premature confirmation. Pero nitong congressional hearing para sa fiscal year 2026 defense budget, may slip of the tongue na agad napansin ng mga observers. Habang tinatanong siya kung ano ang mga upcoming assets ng Philippine Navy, binanggit niya na may 8 frigates na paparating. Pero teka, sa official modernization projects, 2 lang naman ang brand new frigates na confirmed. So saan nanggaling ang 6 na sobra? Dito na pumasok ang suspecha, posible bang tinutukoy niya ang 6 na Abukuma-class destroyer escorts ng Japan Maritime Self-Defense Force? Ano ba ang Abukuma-class? Para maintindihan, balik tayo sa background. Ang Abukuma-class ay 6 na destroyer escorts na ginawa ng Japan noong late 1980s hanggang early 1990s. Designed sila para sa anti-submarine warfare at escort duties. Kung sa papel, tinatawag silang destroyer escort, pero sa totoo lang, light frigates na ang capability nila. May displacement sila na halos 2,000 to 2,500 tons, at noong operational prime nila, kumpleto sila sa anti-ship missiles, close-in weapon systems, at anti-submarine rockets. Sa madaling salita, kahit hindi na bago, credible warships pa rin ang Abukuma class. Ang edad lang ang downside dahil lagpas 30 years old na sila, at planado na ng Japan na i-retire at palitan ng mas modernong ships. Bukod pa dito, mahalagang intindihin kung bakit posibleng i-donate o i-transfer ng Japan ang mga barkong ito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, abala ang Japan Maritime Self-Defense Force sa pagpapalit ng kanilang older fleet ng mas modernong Mogami-class frigates. Ibig sabihin, hindi na praktikal para sa kanila na panatilihin pa ang Abukuma-class sa service dahil mas malaki ang gasto sa maintenance kumpara sa capability na ibinibigay nito. Pero para sa isang developing navy tulad ng Pilipinas, malaking bagay pa rin ang halaga ng mga barkong ito. Kung titingnan natin sa strategic level, ito ay tugma rin sa layunin ng Japan na palakasin ang mga kaalyado at partners nito sa Southeast Asia. Ang pagbibigay ng Abukuma-class sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa lumang barko, ito rin ay paraan para i-extend ang influence ng Japan at palalimin ang defense cooperation sa rehiyon. Sa panahon na tumitindi ang presensya ng China sa West Philippine Sea, ang ganitong hakbang ay malinaw na may kasamang mensaheng politikal at pangseguridad. Kaya makikita natin, hindi lang basta surplus ship ang usapan dito, kundi isang mas malawak na simbolo ng strategic partnership na may pangmatagalang epekto sa regional security balance. Nang tinanong si Sec. Teodoro kung paano popondohan kung sakaling makuha ng Pilipinas ang mga barko, direkta niyang sinabi, hindi ito parte ng modernization program, kaya kukunin ang pondo sa regular na General Appropriations Act o GAA funds ng Philippine Navy. Kung titignan, simple lang ang sagot niya. Pero para sa mga nakikinig, parang indirect confirmation ito. Bakit? Kasi hindi ka naman mag-e-explain kung saan kukunin ang budget kung hindi mo ini-expect na darating ang mga barko. So kahit hindi niya sinabi ng diretso na, oo, darating ang 6 na Abukuma class, parang sinasabi na rin niya na, handa na kami kapag dumating sila. Pero huwag tayong mag-assume na intact lahat ng weapons at sensors ng Abukuma class kapag na-turnover sa Pilipinas.
Karaniwan, tinatanggal ng Japan ang sensitive o advanced systems bago ibigay sa ibang bansa. Posibleng tanggalin ang tatlong major systems. Harpoon missiles, ito ang surface strike weapon ng barko. Kung alisin, mawawala ang anti-ship punch niya. Phalanx CIWS, ito ang last line of defense laban sa incoming missiles. Kung wala ito, mas vulnerable ang ship. ASROC system, ang pinaka-specialized na anti-submarine rocket system. Napakamahal at mahirap palitan. Kung lahat ng ito ay tanggal, basic guns at radars na lang ang matitira. Ayon sa sagot ni Sec. Teodoro, handa ang Navy na maglagay ng replacements, kahit basic lang muna. Pwede nilang i-integrate ang mga locally available systems o bumili ng mas murang substitutes mula sa ibang bansa. Pero ang challenge, budget. Ang Harpoon at Phalanx ay sobrang mahal kung bibilhin brand new. Samantalang ang ASROC ay halos imposibleng makuha ulit. Kaya posibleng ang ipalit ay short-range air defense systems para sa air threats, imbes na submarine rockets. Bakit importante pa rin? Kahit stripped down, malaking boost pa rin ang 6 na Abukoma class. Una, dadami bigla ang bilang ng major combatants ng Philippine Navy. Kung idagdag sa 2 brand new frigates, magiging 8 frigates na agad ang fleet. Isipin nyo, mula sa 2 Jose Rizal class at 2 Miguel Malvar class lang, biglang madadagdagan ng 6 na relatively large warships. Kahit second-hand, malaking jump ito sa capability at presence ng Navy. Pangalawa, magandang training platform din ang mga barkong ito. Magagamit sila ng bagong henerasyon ng sailors at officers para sa mas advanced operations. Pangatlo, diplomatikong mensahe. Ang pagbibigay ng Japan ng ganitong assets ay malalim na simbolo ng partnership nila sa Pilipinas. Sa panahon na mainit ang tensyon sa West Philippine Sea, malaking bagay ito bilang show of support mula sa isang major regional power. Kung matuloy, 2 senaryo ang nakikita natin. Bare-bones scenario, tatanggapin ng Philippine Navy ang barko in strip form, gamit lang ang basic systems habang inaantay ang upgrades. Upgrade scenario, unti-unting lalagyan ng mas modernong armas at sensors gamit ang pondo mula sa GAA o future modernization programs. Sa parehong kaso, operational agad ang mga barko. Ang tanong lang, gaano kabilis maaabot ang full potential nila? Sa kabuuan, parang malinaw ang hint ni Sec. Gibo Teodoro. Hindi man niya diretsyong sinabi, pero sa paraan ng sagot niya, parang na-confirm niya na darating na ang 6 na Abukuma-class destroyer escorts mula Japan. Para sa Philippine Navy, ito ay isang napakalaking leap. Hindi ito simpleng dagdag bilang lang, ito ay simbolo rin ng lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at Japan, at isang hakbang palapit sa mas credible at mas capable na naval force. Kung matutuloy, hindi lang 8 frigates ang makikita natin sa darating na panahon. Makikita natin ang isang mas matatag na Philippine Navy, handang ipakita ang presensya at protektahan ang karagatan ng bansa.